pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at naku, maraming salamat po sa inyong pagtugaygay na naman sa ating palatuntunang Ehemplo over FEBC Radio. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. At naku, bago po ako magpatuloy, magpapasalamat muna po ako kay Ginoong Efren Paljorina na siyang tumaguyod po sa ating palatuntunan habang ako po ay abala sa ibang mga gawain. Naku, Kuya Efren, maraming salamat po sa pagiging ehemplo na umalalay sa ating gawain. At siyempre, bumabati rin po ako sa ating mga tagapakinig over 702 DZAS, sa 1233 DYVS dyan sa Bacolod, sa 1197 DXFE sa Davao, ang ating Good News Radio, at sa 1062 DXKI sa South Cotabato. Gayon din, magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, at sa Cagayan de Oro City sa 103.3 The New J Radio. At siyempre, nandyan din po ang ating mga kaibigan sa Palawan sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At para po sa ating mga kaibigan all over the world, thank you for listening over febc.ph at sa ating FEBC Radio Facebook page. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtulong sa amin dito sa Radio TV ng FEBC. At siyempre naman, yung mga nakikinig po over our FEBC PH stream. Ito po yung official app ng FEBC Radio at maririnig nyo po yung iba't ibang mga stasyon natin dyan. So kung hindi pa po kayo nakakapag-download, libre po ito. Pwede po sa Google Play Store o sa Apple App Store. Pwede nyo pong i-download yan. At sa araw po ngayon, patuloy po tayong makikipag-usap sa ating ehemplo. At sa pagkakataon pong ito, sa larangan po ng business at ng pakikipagtulungan sa ating mga people with disabilities po ang ating tampok po ngayon sa araw na ito. Nakakatuwa po ang ating kapilipinong ito. Walang iba po kung hindi si Mr. Alan Brian Mendros. Siya po yung kikilalanin natin ngayon. Sino po ba ito? Unang-una, siya po ay isang businessman at siya po ang founder and president ng International Wheelchair Foundation. At ang kanyang background po, tubong Tagwak, Baok, Marinduque. So shout out po sa mga taga Marinduque nating kaibigan. At nagtapos po siya ng Bachelor of Science in Mechanical Technology sa Marinduque State College. At ang maganda po dyan ay isa rin po siyang businessman. Ngayon po ay nasa Canada na po siya. Yung kanya pong buong pamilya at malalaman po natin yung background niyan maya-maya, At siya po ay nagmamay-ari ng cleaning business, meron din po siyang catering business. Talaga pong entrepreneur po itong mamang ito. At meron din po siyang Airbnb. So kung kayo po ay medyo naligaw sa Calgary, sa Alberta, sa Canada, pwede niyo pong tawagan din po itong si Kuya Brian natin. At nandoon po, nakikipagtrabaho po siya sa mga kababayan natin sa Canada. At kasalukuyan nga pong sinimulan niya yung International Wheelchair Foundation noong 2019. Doon po sa Canada, nagsimula po na kumalat po siya ng mga tao, nag-fundraise siya at nakapag-raise po siya ng ilang mga wheelchair at ito po'y libreng binibigay niya sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at pati nga po sa Africa nakapagbigay na rin po siya ng wheelchair. Kaya napakaganda po. Kaya maganda pong kwentuhan po ito sa araw na ito kaya wag po kayong bibitiw dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo.
sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang ehemplo at tulad nga po ng sinabi ko kanina, ang ating pong piling ehemplo sa araw na ito ay walang iba kung hindi si Mr. Alan Brian Mendros o tawagin na lang natin siyang Kuya Brian. Ayan, isa pong businessman at founder and president ng International Wheelchair Foundation. Kuya Brian, ako magandang araw sa iyo. Magandang araw din po sa inyo dyan sa Pilipinas at dito po ay alas 12 na ng madaling araw sa Canada. Ayan, alam niyo po yan ho ang sikreto ng technology. Pwede tayong makipag-interview sa isang taong nasa Canada, no? At nasa Calgary ngayon. Nako, siguro Brian, magandang simulan natin. Paano bang nasimulan itong gawain mo na makarating sa katatayuan mo ngayon? Dahil alam ko, siyempre galing ka sa Pilipinas, pumunta ka dyan sa Canada, and then you started your own business. Bigyan muna kami ng konting background. Ganito po kasi yun, Kuya. Ako po ay isang simpleng Pilipino dyan sa Pilipinas na nangarap. At saka yung pangarap na yon ay binigyan ko po ng galaw at diskarte sa buhay. At yun po ay dahil doon sa pangarap na yon, na ang kalakip po doon ay ang mga inspirasyon ko sa aking buhay, ang aking pamilya, ang aking asawa at aking mga anak. Mm-hmm. Kaya po nandun po lahat ang mga doon ko po hinuhugot ang lahat ng aking mga ginagawa sa buhay. Now, since binanggit mo na yun ang iyong inspirasyon, unahin natin, anong klaseng inspirasyon ang nakuha mo sa iyong pamilya muna na kinalakhan? Ganito po yan. Ang asawa ko po ay talagang bukal at saka kumbaga tagos sa puso ang kanyang ginagawa. Kaya yun po ay sinusuplian ko higit pa dahil yun yung naging ko po, inspiration ko sa buhay. Mm-hmm, mm-hmm. Ilan na ang anak ninyo, Brian? Humigit kumulang po sa 4 na piraso. Aba, hindi rin gawang biro yan sa Canada, ha? Totoo po yun. Totoo. Mm-hmm. Dito po, the more na marami mong anak dito sa Canada, the more na very risky. Kasi obligasyon po dito. Hindi katulad ito ng Pilipinas na maraming mag-aalaga. Kahit yung kapitbahay mo, pwede mong pag-alagain. Dito right. Po ay talagang mag-a-apply ka o mag-hire ka ng nanny. Yung tinatawag na ang katulong. Mm-hmm. Pero as much as possible po ay handy ang aming pamilya po. Ang asawa ko ay nag-aalaga ng bata. Siya po yung yan po, hands-on. Siya po yung gumagawa ng mga paperworks ng business namin at ako naman po ang nasa field. Mm-hmm. Now, dyan sa iyong gawain, ang pagkakaalam ko ay isa sa mga iyong ginagawa para makatustos sa iyong pamilya ay meron ka rin pinatatakbong Airbnb dyan sa Canada. Tama ba yun? Tamang-tama po yun. Bali po, Kuya, nung nagsimula po ako dito sa Canada, ako po ay nangungupahan lang sa basement ng mga ibang tao dito. Yun po, hanggang sa doon ako nagsimula na halos yung basement po ay may daga, may mga ano. Sabi ko, balang araw ay hindi dito lang kami. Balang araw magkakaroon din ako ng sariling bahay. Balang araw magkakaroon ako ng sariling business. At yun po ay natupad dahil sa determinasyon at saka sa aggressive namin mag-asawa na matupad yung ganong pananaw. Mm-hmm. At yun po ang natin. Yung Airbnb po namin, ito po yung bahay namin nung bumili po kami last 5 years ago. At yun po, doon kami nakatira. Tapos ngayon po, nakabili kami ng bagong bahay,
yung misis ko po ay dinrawing niya yung bahay at pinatayo po namin dito sa Canada. Wow. So talagang dream house dahil kayo yung Yes po. nag-design. Ayos. Now, ito ngayon ang i-segue ngayon natin dahil ang ating parang feature is the fact na ikaw ay nagsimula ng isang wheelchair foundation. So, Yun po. paano nag-continue na ikay nagsimula ng trabaho sa Canada at napalago mo naman yan, naging maayos naman ang inyong Airbnb business. Paano napunta sa isang wheelchair foundation? Ano ang kadahilanan noon? Ganito po yun, Kuya. Noong nasa Pilipinas pa po ako way back 2013, ako po ay talagang ginagawa ko na po ang pagtulong sa kapwa Pilipino natin. Dahil po diyan sa Pilipinas ay wala po akong kakayanan. Wala akong pinansyal kasi simpleng manggagawa tayo, isang kahig isang tuka talaga diyan po. Ngayon po ay nangarap ako na makapunta sa ibang bansa at yun po pinagpala ako ng Panginoon natin na makapunta dito sa Canada. Doon po nagsimula yung aking dream na gumawa ng isang foundation. At ito nga po yung tinatawag natin ngayon at kilalang-kilala na po sa buong mundo, ang International Wheelchair Foundation. So, yun po. Oo. Kasi ang ko is, bakit yung wheelchair in particular? Kasi alam naman nating maraming mga persons with disabilities, pero yes po. Ano yung naging kaugnayan dun sa wheelchair? Sigurado ko yan, mayroong backstory yan eh. Ang backstory po nito, Kuya, ay pag sinabing wheelchair po ang pag-uusapan, walang kakayanan po ang mga tao, ang mga kababayan natin dyan na makabili ng wheelchair. Ang hirap po. Totoo yan. Halos ibili na lang po nila ng pagkain yun. Totoo yun. Gusto po nilang lumakad, gusto nilang pumunta sa kung saan nila gusto makalangat na sariwang hangin. Pero wala pong kakayanan talaga. Doon po, yun yung aking naging inspirasyon, yun po yung aking naging pananaw na bakit wheelchair po ang gusto kong so wala namang particular na miyembro ng pamilya mo na may kapansanan. Talagang nakita mo lang na yung particular issue na yon na hindi makaikot yung mga kababayan natin pagka na nalumpo sila o hindi sila makalakad, ay yun ang parang tinugon mo. Yun po. Kasi ganito po yan. Pag-uwi ko po dyan sa Pilipinas nung hindi pa po nag-pandemic, ang daing ng mga kababayan natin, isa sa recipient po natin dyan sa Pilipinas, sabi sa akin, gusto kong, ayaw ko lang mahimlay dito sa higaan ko. Bago ako mamatay, ay gusto ko malang makita ang sikat ng araw, malanghap ang sariwang hangin. Paano ko magagawa yun? Wala man lang ako, parang napag-iwanan na ako ng society, na wala man lang bumibisita sa akin, wala man lang tumugon sa aking pangangailangan. At yun po naging dinala ko dito sa Canada. Yun po yung dinala ko na sabi ko, sige po, gagawan ko ng paraan, magtatrabaho ako, gagawa ako ng paraan para makakahanap ng pinansyal na iba pa sa makatulong sa pamilya ko at makatulong sa inyo. At pinagpala po tayo ng Panginoon doon. Dahil yun po, the more you help without intention, binabalik talaga ng Panginoon yun sa atin. At yun po, why na very progress ang ating International Wheelchair Foundation. Now, dito sa ramdam ko ang balik ng Panginoon. Yes. Now, dito sa iyong naranasan, siguro magandang marinig ng ating mga kababayan. Siyempre, sabi nga natin, pagka ganito ng malawak yung iyong naaabot, paano nagsimula? Kailan nagsimula yung unang wheelchair na iyong inihandog? Yan, kasi dahil ang naririnig ko ay pumunta ka sa Amerika, pumunta ka sa Canada, Canada. No? Pumunta sa Canada at dito sa pagkakataong ito ay hindi lang yung pagtaguyod ng iyong pamilya, kung hindi tulungan din ang ating mga kababayan. So paano nagsimula yung unang wheelchair na ibinigay mo? Ganito po yan. Ako po ay nag-organize ng event dito sa Canada. Ito po yung tinatawag natin way back 2019. Nag-organize po ako ng Buwan ng Wika.
Yan. Yung buwan ng wika na yung kuya, ginawa ko pong fundraising yon. Dahil Pilipino tayo, winawagayway natin ang watawat dito sa Canada. Yun po, nakalikom ako doon ng 12 wheelchairs po. Doon nagsimula yun. Okay. Doon nagsimula. Dahil sa tulong po ng mga kababayan nating mga businesses dito, individual or mga anonymous dito sa Canada, sa Calgary, yun po, doon na nagsimula. Okay. Ang pag-donate. Now, ang kausap po natin ngayon ay si Alan Brian Mendros, isang businessman at siya po ang founder and president ng International Wheelchair Foundation. Now, Brian, paano ngayon, dun sa una mong nakalap na mga wheelchair, paano mong na-determine kung sino ang unang makatatanggap? Yeah. Ayun po. At paano mo, paano mo pinadala ba yun sa Pilipinas? Ano ba nangyari? Yes. Yan, ganito yan. Napaka-excitement na tanong yan, kuya. Ganito yan. Ako po ay isang membro ng kapatiran diyan sa Pilipinas. Kung nakikita nyo po itong logo ko, ito po yung Alpha Kaparo International Humanitarian Service. Okay. Very po, ito to Philippines-wide. Nationwide. Okay. Diyan po sa Pilipinas, kahit saan mang sulok po ng Pilipinas ay mayroon po akong mga connection. Yan yung mga kabrad ko dyan. Bago ko man simulan po yung pag-donate ng 12 wheelchairs, kinontak ko na po silang lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao, na maghanap kayo dyan ng mga recipient na talagang walang kakayanang bumili ng wheelchair. Yung mga less fortunate family. Binigyan nila ako ng 12 recipient from Luzon, Visayas, Mindanao. Doon na nagsimula. Pero nandun din po, dahil sa tiwala ko sa mga kabrad ko, dahil tiwala ko po sa lahat, yun po yung naging body in arms ng International Wheelchair Foundation po. Yung Alpha Kaparo International Humanitarian Service. Okay, nako. Yung po, sa pamamagitan din po ng mga kabrad ko dyan na SIA, Escape-Tron in Arms by Clifford, dyan po sa Caloocan. Yan. Alam mo, maganda yung sinabi mo, Brian, kasi dahil alam natin maraming mga magulang na takot yung mga anak nila maging member ng fraternity o ng mga grupo. No? Pero ito ang nagpapatunay lang na kung tama yung fraternity na iyong i-join, magiging mga kaagapay mo pala sila sa iyong magandang gawain. Ano? Ito po, kuya, ang fraternity na ito, yung Alpha Kaparo Humanitarian Services po. Ito po ay, isa rin po ito sa nag-build sa akin. Ang Alpha Kaparo po ay may mga meaning kada letra yan. Okay. At yun po ang naging guidelines ko sa mga gawain ko sa pagtulong sa kapwa. I-share mo na sa amin kung ano yung mga katagang ginagamit. Ito po yan. Ang Alpha Kaparo Humanitarian Services po ay merong 5 hierarchy of loyalty. Yan po yung service of God. Okay. Service of country. Service of family. Service of school and community. At yan po yung service ng Alpha Kaparo. Okay. Yan po yung 5. Yan po, pag yan po ay nilagay mo sa puso mo, sa isip mo, talagang ikaw po ay magiging build yung sarili mo bilang isang good Samaritan. Okay. Yan po yan. Yeah. Yan po yung naging guidelines ko. Ito pong organization namin, ang fraternity po, ay hindi po masama. Kung nakikita nyo po lang yan sa mga TV na may mga ganon, it's all about dahil may mga mapupusok tayong mga kabataan, mga pero tayo po ay professional na graduate na tayo Kumbaga, yung mga yan po ay dala ng pagkabata lang. Pero yan po ay nabibuild habang lumalaki, habang tumatanda. Kaya nga napaka-importante na piliin din kung ano yung mga grupong sasalihan natin. Yes po. Kaya kayo dyan mga kapatid ko sa buong Pilipinas, one of the best fraternities, Alpha Kaparo. I'm not promoting, but
we will keep going. Even yung mga ibang fraternity is magaganda rin po ang hangarin kung yan. maghahanap ka na rin lang naman ng fraternity, di yung may track record na maayos. Ano? Ayun po. Ayan, Alpha Kappa Rho na po. Now, Yan po. ikaw mismo, Brian, kasi dahil ang sinasabi mo, itong gawain mo sa International Wheelchair Foundation, kaakibat mo, no, katulong mo ang Alpha Kappa Rho, no? So maganda yun. Opo. Now, mayroon pa bang mga ibang mga katuwang dito sa iyong gawain o parang one-on-one lang, Alpha Kappa Rho lang, o mayroon pang ibang mga tumulong sa iyo through the years? Lahat naman po, lahat ng fraternity, ng organization, ng community leaders, community groups, open po ito. Ito po hindi lang exclusive sa Alpha Kappa Rho. Okay. Ito po lahat. Meron din po akong mga coordinator na tao Gamape, may coordinator ako ng mga guardians, may coordinator po ako ng mga apo. Ito po ay para sa lahat. Kaya po ito ay hindi exclusivity. Member lang po ako. Ito Pero po ay para sa lahat. Outside of the mga fraternities, kasi ang punto ko lang is Mga churches po tayo. ayun, kasi baka may mga nakikinig ngayon at sabihin nilang, uy, gusto ko ring makatulong dyan. So, pagka ganoon, maaari silang makipagtulungan din sa'yo. Yes po. Katulad po yung mga yun nga po, ang International Wheelchair Foundation po ay ito lang po ay kami po ay wala talagang budget. Wala po kami nakukuhang pera sa gobyerno. Okay. Ito po ay galing talaga sa aming mga individual, sa aming mga sariling bulsa. Lalong-lalo na po yung mga nagdo-donate po, yung ating mga sponsor. Yes. Sila po yung pinakamahalaga dito. Sila po talaga ang bida. At yung mga sponsors, hindi lang lahat yan mga kapilipino natin. Pati rin yung mga ibang taga-Canada ay tumutulong din. Yes po. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin dito sa Calgary po, sa buong Alberta, sa buong Canada. Yun po, nagre-reach out din sila na, Brian, I want to donate 1 wheelchair. Okay. Sige po, ida-direct natin agad yan sa recipient natin. Yan po ay talagang 100%, hindi lang 100%, 110% na mapupunta sa recipient. Nako, ang kausap po natin ay si Mr. Alan Brian Mendros, isang businessman at founder at president ng International Wheelchair Foundation. Brian, sa pagbabalik natin, tatanungin ko sa iyo kung paano itong gawain mo ay nakaapekto rin sa iyong pamilya. Pero sa pagbabalik natin, huwag po kayong bibitiw. Balik po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo. Lakas mo o paghusayan mo, pakita mo'y kay Pilipino, iwagay-way mo ang pamilya na tatlong bituin sa ilalim ng araw. Tila, pula, puti, buhaw. Pilipinas, Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783. At Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo Sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Naku, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at kayo po ay nakikinig dito sa FEBC Radio. At kami po ay, kami nagagalak dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama po ang isang businessman at founder ng International Wheelchair Foundation. Walang iba kundi si Alan Brian Mendros. So, Brian, nabanggit ko kanina, sabi ko sa ating pagbabalik, gusto kong tanungin. Kasi nga dahil tinaguyod mo yung pamilya mo at naging maganda nga yung kalalagayan, nakapagtayo kayo ng tahanan at ginagamit nyo for business. And then ngayon, dahil nga sabi mo gusto mong tumulong sa mga Kapilipino natin, itong Wheelchair Foundation ang iyong binuo para makapagbigay ng wheelchair sa mga Kapilipino natin dito sa Pilipinas na hindi kayang makapagbayad ng isang wheelchair. Now, sabi mo, nakipagtulungan ka sa mga kabrad mo sa Alpha Kappa Rho, so maganda yon. Ngayon, ang gusto ko naman malaman, ano naman ang naging epekto nitong pagtulong mo, paggawa nitong foundation, lalong-lalo na sa iyong may bahay, sa iyong asawa, at sa iyong mga anak? Sila ba kasama rin ba dito? O ano yung sinasabi nila na ginagawa ni Daddy? Ano ang dating sa kanila? Ganito po yun. The more na tumutulong po tayo sa mga kababayan natin sa kapwa-tao, ang naging epekto po nito sa pamilya ko ay lalo silang na-encourage, lalo silang naging lumiyab ang ano namin sa pagtulong. Lalong-lalo po yung asawa ko, dati-dati, wala po tayong, sabi sa akin ng asawa ko, bibili na natin yan ng bigas, bibili na natin yan ng grocery, ibibigay mo pa sa kapwa natin o sa ibang tao. Siyempre naman, alam mo naman ng mga misis yun ang talagang siyempre, yan yung family first tayo, di ba? Mm-hmm. Tapos sabi ko, alam mo ba na the more na tutulong tayo without intention or wala tayong hininging kapalit, doble or more than pa ang ibabalik sa atin ng Panginoon. At yun po, yun na yung nakakamit namin. Kaya lalo na kaming na-encourage na tumulong. Galing sa puso lang po talaga yung pagtulong namin. Na wala kaming iniisip. Wala man lang pang-iisip na panlamang sa kapwa. At dito sa pagkakataon to, ilang taon na pala ang mga anak mo? Anong age range ng apat mo? Ang panganay ko po ay 6 na taong gulang. Ang akin pong kambal na babae okay. ay 3 taong gulang po. At ang yung aking isang anak po na bunso ay 1 taong gulang. Aba, talaga naman palang mga musmus pa, Ikang. Musmus pa po. Ngayon po nga na yung panganay ko at saka yung kambal, nakikita na nila the more na, pag nag-open ako ng Facebook na yung pagtulong sa wheelchair, sabi, Daddy, I want to help. Sabi ko, sige, paglaki ninyo, magtrabaho kayo maging business owner din kayo and to help people in need. Okay. Ngayon, yan, maganda, no? Maganda ang, I think, yan nga, you're setting the example. Ikaw ay nagiging ehemplo na rin sa iyong mga anak at sa iyong pamilya. So, napakaganda noon. At I'm very sure, pati rin yung iyong mga kabrad at mga kaibigan dyan sa Canada ay nakikita yung ginagawa. Ang gusto kong malaman alam natin na for mga efforts na ganito, ay ano ang mga nagiging difficulty? Mayroon ka bang na-experience na balakid? Kasi kaya ako gustong malaman dahil yung mga tagapakinig natin, baka mayroon din silang, baka gusto nilang to do the same thing. Pero kailangan magandang mabigyan natin sila ng parang head start. Ano ba yung mga kailangan nilang abangan na pwedeng maging problema? Yes. Ang mga naging problema lang po dito ay miscommunication. Okay. Dahil po sometimes yung mga dahil po sa hina ng internet sa mga liblib na lugar sa probinsya, pero umaabot din naman po ng 1 buwan sometimes po
ang pagdo-donate dahil po sa nabagyuhan, walang kuryente, naputulan ng kuryente dahil sa bagyo or mga Okay. trahedya. Pero i-deliver din po nila yung result, yung picture, yung videos later on. Kaya po at saka meron din po talagang mga tao na greedy. Okay. Yung po mga greedy na pagbigay mo ng ng donation ni hindi na po nagpakita sa Facebook. Ayun, naku, kasakit Ayun po. naman nun, ano ha? Yan po yung masaklap na pero lahat po yan ay pinapagpa sa Diyos na lang natin. Okay. At binibigyan ko lang po ng positive thinking na Oo. ang taong yun ay kailangan niya yung perang yun. Malay mo, pinangbayad sa ospital. Oo. Yun po, yung mga That's be positive lagi tayo. Oh, kasi nga dahil I'm very sure from your end, pagka meron kang tinulungan, pagkatapos nun hindi man nagpasalamat, talaga nakaka-discourage naman. Nandun na po yung discourage pero Oo. wala naman po tayong hinihingi kapalit dito eh. Oo. Basta ang sa akin po, ang mindset ng International Wheelchair Foundation, pag na-donate na po yan is erase na po sa mind namin back to next recipient. Okay. Now, kanina nakwento mo na yung iyong mga kabrad dito sa Maynila, sa Pilipinas, sabihin na natin, nagre-recommenda sila, Luzon, Visayas, Mindanao, kung sino yung mga recipients. Is it possible ba na kung kunwari ako ay isang may kapansanan at narinig ko ngayon itong usap natin at gusto kong maging recipient, pwede ko rin bang i-present yung aking sarili? At sabihin, Of course, yes, Kuya Kuya. Brian, kailangan ko po ng tulong. Pwede ba yon? Of course, yes. Marami po silang ganyan. Okay. At Siguro po, anong klaseng screening ang ginagawa natin, Kuya Brian? May mga screening po kami. Okay. Ano po ito? Butas ng karayom screening. Ayan, yari. Yan po. Bali po siguro, Kuya, mga 50% sa mga organization, 50% sa direct. Okay. Yun po yung mga marami sila. May nagda-direct. Tapos, sometimes po, nilalagay lang po namin sa waiting list sila. Medyo natatagalan ng konti. Medyo matagal talaga. Dahil po, kung ano lang po yung budget namin, yun lang po yung aming naibibigay. Oo. Okay po? Kailangan sa mga tagapakinig po natin dito sa ehemplo, kayo po ay, kung medyo natagalan po, ay wag po kayo maghinanakit. Ako po yung humihingi ng pasensya sa inyo. Yun po, dahil po kami po ay nagtatrabaho lamang para kung ano lang po yung aming kakayanan na pagsasama-samahin namin yung mga budget namin galing po sa mga bulsa namin. Doon po kami nakakapag or meron mang Good Samaritan na Brian, I have 3 wheelchairs for you. And yun, direct ko na agad talaga. Right away. Pagbigay niya, 1 second, lipad na dyan. Nandun na. Yung po. Now, matanong ko ngayon, Brian, paano mo palang binabalanse? Kasi obviously, kailangan mabuhay ka rin dyan sa Canada. So, ibig sabihin, may trabaho ka pa rin. Paano mong nababalanse yung pag-asikaso ng Wheelchair Foundation, pagbibigay ng mga wheelchairs, pagkalap ng donation, and at the same time, yung iyong pamumuhay, paano mong binabalanse yon? Magandang malaman din ng mga tagapakinig Yes natin. po, it's all about time management lang. Okay. Yeah. Example po, ako po ay may cleaning business. Ako po ay may Airbnb business. Ako po rin ay merong catering business. Ako talaga Meron naman din po pala. may inopen din po kaming school. Nagma-marketing po kami, mga short courses. Okay. At saka renovation po ngayon. Gagawa lang namin yan. Okay. Yung mga landscaping renovation. I don't know kung paano ko po yan napapaikot sa isang araw. I don't know po. Kahit po ako ay talagang nagugulat na rin. Oo, tunay pong napapagod tayo dahil katawang tao lang tayo. Katawang lupa. Pero masaya ako sa ginagawa ko eh. Yun yung technique. That's yun right. Yung, That's right. Sabi masaya nga, ka sa ginagawa mo. Kumbaga, the more na nasasayahan ka, marami mo pang ekstrang pag-iisip na pwedeng gawin. Yes. At saka pagka nasasayahan ka sa ginagawa mo, hindi na trabaho yon.
Di ba? Ayun. Nag-enjoy ka na eh. At- Enjoyment, laro na lang yun. Oo. Pero And kumikita. I think maganda rin kasi dahil nga because you're an entrepreneur, you're a businessman, medyo hawak mo rin yung sarili mong oras kaya Yes po. nababalanse mo siya kasi kung ikay isang empleyado, medyo mahihirapan ka talaga. But Yes, given limited lang po ang oras natin. That's right. Oo. Now, siguro ito, mayroon bang tumitimo sa isipan mo ngayon na isang naging recipient na talaga namang naging malaki ang epekto sa buhay niya nung nakatanggap siya ng wheelchair? Meron ka bang top of mind na naiisip ngayon? Marami po sila, kuya. Okay. Kahit isa Marami lang. po sila. Baka meron kang Kahit isa lang. example ito po yung na mabibigay. recipient natin. Ito po yung recipient natin dyan sa Quezon Province. Okay. Ito po yung bata. Wala siyang paa, wala siyang kamay. Nag-direct message sa akin na ako po si Miko, ako po ay magbi-birthday. Yun po yung send sa Wow. akin. Ngayon po, kuya, binigyan po namin sila ng birthday niya. Yung isa ko pong kabrad na si Brad Striker diyan sa Manila. Mhm. Ay talagang nag-drive pa po ng motor. At saka nagsama siya ng isang partner niya para yapusin lang yung wheelchair, yung box ng wheelchair. Papuntang Quezon Province po. Mhm. At saka bumili pa sila ng cake noon kasi birthday ng bata. Oh, wow. Ito yan, kuya. Yung bata ay hindi niya alam na mag-grant agad yung kanyang birthday. Kasi Mhm. 3 days lang po is mag-birthday na siya. Oh, wow. Kaya ako ay nagkanda-ugagan na rin ako paano kukunin tong budget na to. Kailangan ko i-grant tong batang to. Okay. Yung po, nung birthday niya is nagulat siya na ang handa niya lang talaga ay konti lang. Aha. Konti, isang pansit, tapos merong pang tubig o coke. Pero nung dumating yung cake, halos maluwa-luwa siya. Nagulat siya eh. Nakagano na lang sa dingding. Sabi niya, is it true? Yeah, Totoo ba itong nangyari? anong ginagawa sa isang Alan Brian Mendros pagka nakita mo yung ganoon na isang bata na talagang parang namangha na may natanggap? Ako po ay nadadagdagan yung buhay ko. Okay. Habang nakikita ko yon, masaya ako. Mhm. Nagiging malakas ako. Nagiging inspired ako. Gusto ko pang tumulong. Gusto ko Mhm. pang dagdagan ang pagtulong. Yun yung ako po, once na nakikita ko, no, naluluha ako. Gusto ko talaga, Mhm. kung bakit ito lumaki. Itong Wheelchair Foundation na to. Dahil doon sa mga ngiti, sa saya, sa tuwa, at pag-asa Aha. ng mga kababayan. Now, Brian, Yung po, go ahead. Continue. Sige. ganito po, ma-continue ko lang to. Binigyan ko siya ng wheelchair. Ngayon po, nakakapunta na siya sa dagat, sa tabing Okay. dagat, naipapasyal na siya ng pamilya niya. Yun yung big impact na nangyari sa buhay niya. Mhm. It's changed, big changes. Yun po. Tapos, nagkumontak uli sa akin yung nanay kasi po walang-wala talaga silang pagkakakitaan doon sa barangay na yun. Mhm. Alam mo kuya kung ano pang nangyari? Ano? Binigyan ko po sila ng tindahan. Grocery Oh, store. wow. Okay. So, hindi na Para lang wheelchair, Yes po. Nadagdagan po para makontinue lang yung pag-aaral ng bata. Mhm. Doon na po kumukuha yung pamilya sa pang-araw-araw na gastusin That's nila. right. So, ngayon may sariling business na rin sila. Yes. Oo. O binigyan ko sila kasi gusto kong i-grant yung bata eh. Hindi lang isang araw na bigyan mo yung bata. Oo. Gusto ko yung kikita sila. Mhm. You need to be Mhm. entrepreneur. That's right. Para mag-rolling ba? Oo, malay mo, baka maging, ano rin yun, Alan Brian din yun. Pagka Yes po. nagkataon. Yan na kuya. Masaya Oo. po. Masaya ako na nakikita yung mga kababayan natin na kasi po, once nagbigay ka ng wheelchair, hindi lang po isang tawang masaya. Yes, oo. Buong pamilya. Yung buong barangay. Yes, buong barangay. At saka po, yan po ay, kumbaga, kung meron akong banga, Oo, ay umaapaw na po yung salamat sa banga ko. that's right. That's right. Yun po. Yan. Ngayon, Kung ibibenta ko ng piso isa yon, siguro milyonaryo ay, ako. nako, sigurado yan. At Brian, right now, kung kunwari may mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon at gusto nilang makita yung mga recipients o kung ano yung ginagawa mo at baka gusto nilang tumulong, how do they get in touch with you? Paano mo na Ayun kanila po. aabutin?
ganito lang po sa mga kababayan kong nanonood ngayon, simple lang po, i-type niyo po sa Facebook ninyo ang isang Alan Brian Mendros. Lalabas po doon yung Alan Brian na kasama po niya doon yung picture ng asawa niya at yung mga anak niya. Yun po. Yun lang po. Pakiulit At saka wala na pong nga iba. para malinaw. Papakiulit lang. I-type niyo po sa Facebook ninyo ang isang pangalan na Alan, A-L-L-A-N, Brian, B-R-Y-A-N, Mendros, M-E-N-D-R-O-S. Yun. Yun lang po. Yan lang po yung susi sa pagtulong. At saka po, kailangan po ng mga taong tutulong po. Yun. Kasi ang dami po nilang nangangailangan talaga. That's Kasi right. hindi ko po ito kakayanin. At saka po, shout out ko pala yung aking Vice President from USA, California, si Joy Robles. Okay. Yes Baka magandang i-shout out mo na rin si Mrs. Family affair Ayun. ito Sino? Siyempre, ang aking Vice President na more than pa sa akin ay si Miss Andrea Mendros. Yan Yeah. yung asawa ko. Nako, Andrea, maraming salamat sa pagpapahiram dito kay Alan Brian. Ha? At nako, Kuya, yes. Nako, ganito kasi yan. okay, go ahead. Ganito yan. Itong lahat na pinag-uusapan natin, ito lahat ay galing sa aking asawa. Oh, wow. Siya po ang pinakang nasa likod nitong lahat na ginagawa na to. Wow. So, totoo pala sa iyo yung behind a successful man is a even more successful wife. Even babae talaga po ang successful. Yeah. Sige. Siya po talaga ang nag-build sa akin. Yan. Wow. Naku, ang kausap po natin ay si Alan Brian Mendros at sabihin na natin kaakibat po niya at kasabayan po niya si Andrea Mendros, ang founder and Yes. president po ng International Wheelchair Foundation. Mayroon po tayong mga nalalabing oras pa with Brian sa ating pagbabalik. Abay, tatanungin po natin ang ating final question sa kanya. Walang iba kung hindi dito lamang po na matutunghayan natin sa ating palatuntunang ehemplo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At tulad po ng dati, lagi ko pong binabanggit kung mayroon po kayong mga kakilalang ehemplo, wag po kayong mag-atubili na sabihin sa amin kung sino sila at kung paano sila po makokontak. At pwede nyo po kaming tawagan sa 0999-223-5675 kung smart po yan, o kaya mag-text po kayo. Pwede rin po sa 0916-296-6622 or 6620 kung Globe naman po. No? At mamaya, uulitin ko po yan. Right now, kasama po natin ang ating ehemplo sa araw na ito kung walang iba, kung hindi si Alan Brian Mendros. Siya po ay isang businessman, meron pong Airbnb dyan sa Canada, nagsibula po sila dito sa Pilipinas at nagtataguyod po siya ngayon ng kanyang 4 na anak kasama si Andrea, ang kanyang may bahay, at siya rin po ang nagsimula ng at founder at president ng International Wheelchair Foundation. Alan, sa ating pagtatapos ay gusto kong una siguro bago yung aking final question, para dun sa mga tao na nag-iisip, gusto ko yung ginawa ni Alan. Ano ba ang mga katangian na kailangan
for somebody to start a work na katulad ng ginagawa mo sa pagtulong sa wheelchair? Yun po. Ang mga katangian po ng mga ginagawa ko, dahil ito po ay talagang ako, ay yung maging totoo lang po kayo sa buhay. Mhm. Maging totoo lang. Yung wala tayong inaapakang mga tao, wala tayong iniisip na man lamang sa tao. Yung totoo lang. Kung tumulong ka, wag mong isipin na may balik. Kasi the more you help, the more you receive. Yun Mhm. lang yun. At saka wag mo nang ipangalandakan sa buong madlang people na tumulong ka. Mhm. Tama na yung isang picture na pinost mo. This is the successful donation, wheelchair donation. Mhm. Yun lang. Hindi na yung magbigay ka ng mga poster dyan sa buong paligid. Hindi yun. Maging simpleng tao lang. Mhm. At Kasi ang successful naman ay yung maging totoo ka lang sa buhay at Mhm. diskarte sa buhay. yung naririnig ko pag sinabi mo na pagka nagbigay ka naman, may babalik at may babalik. At I think hindi lamang yun yung sa pamamagitan ng things. I think yung pagbabalik na kasiyahan at fulfillment dun sa iyong ginagawa, higit pa siguro Yes, po. dun sa iyong matatanggap, no? Yun po. Ito kasi, kaya po nagiging maunlad tayo sa buhay dahil Mhm. yun na po yung mga tuwa, ngiti ng mga tinulungan natin. Okay. Kumbaga, bounce back po yan. Parang ano yan parang nyenyang. Mhm. Yung tumulong ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo ng mabuti. Okay. Kung gumawa ka ng masama, ang ibabalik sa'yo ay masama. Okay. So finally, Kaya tayo, yes. yes. Anyway, pwede mo ituloy. Finally, paano ba maging isang ehemplo sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na para sa mga kabataang nakikinig at nanonood ngayon? Kung paano kayo maging isang ehemplo, is sundin nyo lang ang mga magulang ninyo. Gawin yung inspirasyon ang mga nangyayari sa inyong buhay. Dahil sa hirap ng buhay, kung kayo man ay mayaman na pinanganak, sundin nyo pa rin kung ano yung mga advice ng mabuti ng mga magulang ninyo. Wag tayong maging magtigas ang ulo. Kaya nga po, dito sa organization namin is sundin natin ang mga batas. Sundin natin ang batas. Hindi lang batas, kundi ang mga sa sarili. Unahin muna natin ang sarili nating maging mabuti Mhm. bago natin ilabas sa iba. Aha. Yun. Kumbaga, kung ikaw ay madungis ang iyong pagkatao, unahin mo munang linisin yan Mhm. bago mo ilabas sa iba. Dahil Kasi- hindi mo maibibigay kung wala sa'yo, no? Yes. Mhm. Unahin muna natin, i-build natin ang sarili natin na maging mabuting tao. Mhm. Yun yung paano ka maging ehemplo. Kasi ginawa ko yan. Ginawa ko sa sarili ko yan. Mhm. Nag-confess ako sa sarili ko na gagawin kong mabuti ang aking daan. Mhm. Ayaw kong pumunta sa kanan kaliwa. Mhm. Straight lang. Yeah. Kung meron tayong pag-iisip na maging matagumpay sa buhay, straight ka lang. Mhm. Maging ehemplo ka. Yeah. At saka tama nga para sa mga nakikinig sa atin ngayon, kaya nga po dito sa ehemplo, ang sinasabi nga natin, kung kailangan mabago ang ating buhay, abay kailangan po ito magsimula sa isang relasyon sa ating Panginoon. Dahil kung talagang Yes. mayroon pong straight sa atin, sabi nga ni Brian, kailangan look up tayo, kailangan tingin tayo sa Yes. Panginoon at siya po magbibigay ng giya sa ating buhay. Kaya maganda yung sinasabi nga ni Brian kanina na yung kanilang organisasyon sinasabi kailangan nandoon ang bayan, nandoon ang Diyos, nandoon ang kapwa at sa kanilang pagtutulungan abay nakakatulong po sila sa ibang tao. Nako, Brian, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. Alam ko medyo puyat ka ngayon. Dahil kung ngayon niyo po lang po na buksan ang inyong mga devices, sabay si Brian po ay nasa Canada at alam niyo naman po baligtad po ang oras natin. So Brian, Yes, po. maraming salamat for allowing this time sa atin. Baka gusto mong final words sa ating mga tagapakinig. Ang final words ko po sa mga kababayan ko sa Pilipinas, sa buong mundo, ay kailangan po maging totoo tayo sa buhay.
Yun lang, maging totoo tayo. Yung iwasan na natin ang maging marites. Wala na tayo. Huwag nyo nang maging marites. Mind your own business. Straight to the point. Kung pamilya mo lang, pamilya. Huwag ka nang sumabuhay dyan sa mga marites. Oo, totoo yan. Kailangan maging successful tayo. Kailangan dito, ang ginagawa ko dito sa Canada, kailangan ang mga kababayan natin ay maging entrepreneur. Kasi hindi balang araw ay, kasi tayo napakagaling natin sa services. Tayo yan, mga Pilipino, kahit sa buong mundo. Change the mindset. Change the mindset. Sabihin nyo sa mga anak ninyo, mag-aral kayo para magkaroon kayo ng negosyo. Wag niyo sasabihin mag-aral kayo para makahanap kayo ng magandang trabaho. Mag-aral kayo para magkaroon kayo ng negosyo. God bless you, everyone. Okay. Thank you very much, Brian. God bless you too. Naku, at yan po ang ating kaibigan at ehemplo sa araw na ito, si Alan Brian Mendros. Naku, nagpapasalamat po tayo sa kanya. Katulad nga po ng sabi ko kanina, pinuyat po natin ang ating kaibigang Alan Brian. Pero naku, napakalusog naman po ng ating naging pag-uusap sa kanya. At sana po kayo'y nabigyan ng inspirasyon. Naku, ang dalangin ko po ay baka pati kayo rin po ay magkaroon ng isang wheelchair ministry o wheelchair initiative para makatulong. At sabi nga po niya, kung kayo naman po ay nangangailangan, puntahan nyo lang po yung kanyang hanapin nyo lang po yung Alan Brian Mendros daw sa Facebook at willing na willing po siyang tumulong. So once again, saludo po tayo kay Alan Brian Mendros. Ngayon, bago po tayo magpaalam, gusto ko lang pong paalalahanan sa inyo, kung kayo po'y may kakilalang ehemplo, ay kami po'y naghahanap. So make sure to get in touch with us para po malaman natin yung kwento ninyo. Kung kayo po yon o yung kwento ng inyong kakilala. Just make sure that kung kayo po'y gumagamit ng Smart, pwede po kayong tumawag sa 099-223-5675. Kung Globe naman, 0916-296-6620. At kung gusto niyo po kaming padala ng email, dzasinfo@febc.ph. Nakasulat po yan sa mga screens, para po dun sa mga nanunood sa ating live stream, At kung gusto niyo naman po, kung kayo ngayon ay nanunood through Facebook, abay, dun po sa comment section. Unang-una siyempre i-like niyo naman po, like, subscribe sa YouTube. Naku, huwag niyo kong kakalimutan, kailangan po namin yan para mas marami pa pong tao ang makakilala sa ating mga ehemplo. So make sure that you put the name at yung contact details doon po sa Ehemplo FEBC Radio fan page para po makontak natin. At tulad ng dati, tayo po yung nagpapasalamat sa ating production assistant, si Aruel Mendoza at si Brian De La Cruz. At siyempre po ang buong pangkat po ng Radyo TV na siyang nagbubuo po ng ating palatuntunan. Maraming salamat sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Ako po ang inyong lingkod at kaibigan, si Dan Andrew, na nagpapaalalang saan man, kailan man, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. God bless you at magandang araw po sa inyong lahat.